naman dito? Pang world class talaga. Manghang bulalas ni Esther. Hindi niya mapigil ang pag-angat ng labi habang tinitingala ang matayog na building sa harapan niya. Ngayon ang pinakaswerteng araw niya. Bakit hindi? Nanalo lang naman siya sa advance pa Christmas party raffle ng boss nila. At isa iyong overnight stay sa pinakasikat na 5-star hotel sa bansa. Ang Two Hearts 5-star Hotel. Ngayon lang siya nakaranas mabunot sa raffle. Sayang nga't 1 person lang ang pwede. Pero okay na rin. At least makakapahinga siya sa buong taong stress sa trabaho. Libre lahat at walang gagastusin ang pagstay niya sa hotel. Nung una ay nag-aalinlangan pa siya na gamitin ang napanalunan. Nais nga niyang perahin na lang yon, pero hindi raw pwede. Kaya matapos ang ilang beses na pangungumbinsin ng kapatid niya na si Franca, ay nagbago rin ang isipan niya at nag-decide na rin siyang samantalahin ng pagkakataon na makapag-relax sa isang magarang hotel. Kahit isang araw man lang ay mag-feeling mayaman daw siya, sabi ng kapatid niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang siya ang maswerteng nabunot sa isa sa major na papremyo. Samantalang ang mga kaibigan niya ay kung hindi rice cooker o plancha ang napanalunan, bokya naman ang iba. Tuloy, kagabi pa lang ay hindi na siya matahimik sa sobrang excitement. Palibhasa, mula pa lang noon ay pangarap na niya ang makapasok sa hotel at makatulog man lang sa makapal at malambot na kama ng hotel. Everyone knows Two Hearts has the best hotel service in the whole Asia. Sa pagkain, sa facility at sa service, top-notcher ang management ng mga ito. Kaya pangarap talaga ni Esther na makapasok sa Two Hearts Hotel. Ngunit hindi lang matupad-tupad dahil abala siya sa trabaho at isa pa ay mahal din ang isang gabi dito. Marami siyang prioridad sa buhay kaysa unahin ang luho. Hi ma'am, welcome to Two Hearts Hotel. Bati sa kanya ng guard nang nasa malaki at ang granding entrance na siya ng hotel. Tumango siya sa guard at pumasok sa hall. Doon na nalaglag ang panga niya sa pagkamangha. Ang high ceiling ng hall ng hotel ay nakakalulang tingnan. Idagdag pa ang golden phoenix style na chandelier sa itaas. Luxurious talaga at pangmayaman na hotel to. Ano pong atin, ma'am? Pagak na bati sa kanya ng receptionist. Kumarap-kor pa si Esther upang hatakin ang lumalayas niyang katinoan sa katawan. She still can't believe what she sees. Room for one night, miss. Here's my reservation. Sagot ni Esther na may ngiti sa kausap. Inabot niya sa babaeng receptionist ang reservation na kinuha ng boss niya para sa kanya. Tiningnan yun ng babae at tumango rin naman agad, sabay encode na kung ano sa computer. Sa room 350 po kayo ma'am, sa 16th floor po. Ito po ang susi niyo. Enjoy your stay here in Two Hearts. Inabot niya ang ibinigay na susi ng receptionist. Kung may kailangan po kayo, may pager din po sa room niyo. May room service din po that you can request anytime. Sa pagkain naman ma'am, what do you prefer po? Room service po o bababa na lang po kayo sa cafeteria? Meron pong buffet sa 10th floor ma'am. Mainam at payapang paliwanag sa kanya ng receptionist. Nakaawang lang ang labi ni Esther at isa-isang dinadigest ang naririnig. Personally na lang siguro, miss. Wala bang bayad ng buffet? Ngumiti ang babaeng receptionist. Umiling ito. Namula tuloy si Esther at natauhan. Nagmukha siyang tanga sa tanong niya. Aba malay ba niya? First time lang naman niya sa isang hotel. Wala po, wag po kayo mag-alala ma'am. Nakapasok na po sa binayaran niyo ang lahat ng expenses niyo sa loob ng hotel. Enjoy staying here po. Tumango siya at namumula pa rin ang pisngi na tumalikod. Kinagat niya ang ibabang labi. Napaghahalataan tuloy na ignorante siya sa mga ganitong bagay. Siyempre, pasok na ang bayad dun, Esther. Nakakahiya ka talaga. Bakit hindi mo yun naisip, ha? Sermon niya sa isip pagkataligod sa kausap. Dinerecho niya ang hallway patungo sa elevator. Ngunit bago makarating doon, nakailang tigil pa siya dahil sa pagkamangha sa ganda ng exterior ng hotel. May nadaanan pa siyang playground para sa mga bata. Napadaan din siya sa open pool, kaya manghang-mangha talaga siya sa mga nakikita. Room 350, 16th floor. Ang taas naman ng floor ko. Aniya at pinindot ang elevator. Nakahinga siya ng maluwag dahil pagbukas ay walang tao sa elevator. Sumara naman agad ito at umakyat pataas. Nakatingin lang siya sa pagpa-flash ng mga numero ng bawat floor sa monitor
hanggang sa tumigil ang elevator sa 8th floor. Sakto pang nahulog ang panyo niya, kaya pinulot niya yon kasabay ng pagpasok ng 2 tao. Matapos kunin ang panyo ay tumayo rin siya at tiningnan ng mga bagong pasok. Isang babae at isang lalaki. Iiwas na sana siya ng tingin, ngunit biglang nanlamig si Esther sa kinatatayuan. Tumingin sa kanya ang lalaki at malalim yon na tila malulunod na siya sa pagpipigil ng hininga. By the way, here's your schedule, Raf. You have to meet the chairman of Lopez Group this afternoon. Then you need to attend the briefing of our new products. You have a hectic schedule today. Wika ng babaeng kasama ng lalaki at marahan pang natawa. Namalat ang lalamunan ni Esther. Umiwas siya ng tingin, ngunit hindi pa rin nawala ang tingin sa kanya ng lalaki. He's in shock of her appearance. Tipong akala mo ay may ginawa siyang malaking kasalanan. Rafael, hey, are you okay? Wika muli ng babaeng kasama nito. Huminga ng malalim si Esther. Rafael. She still clearly remember how she used to call that name years ago. Rafael ang pangalan ng ex niya, ang lalaking pinakamamahal niya. But they broke up 7 years ago, and after that, hindi na sila nagkita pang dalawa. Wala na siyang narinig na balita tungkol sa lalaki. Kaya sobrang malas niya na sa dami-daming sitwasyon at pagkakataon, sa loob pa sila ng elevator magkikitang muli ng ex-boyfriend niya. Oo, ang Rafael na kasama niya ngayon ay ang 6 years ex-boyfriend niya noon. Si Rafael Aguirre. Kaya kung makatingin ito sa kanya ay wagas. Raf! Dahil sa pag-usal ng babaeng kasama nito, natauhan din si Esther at napatikim. Yun na ba ang schedule ko ngayong araw, Sky? Sabi ng baritono nitong boses. Ang boses nito ay sumisigaw ng karangyaan at superiority. Hindi makapaniwala si Esther. Kinurap-kurap niya ang mata at pinisil-pisil ang mga daliri dahil baka namamalikmata lang siya dahil sa gutom. Imposible kasing ang lalaking katabi niya ngayon ay ang ex-boyfriend niyang si Rafael noon. Ang kilala niyang Rafael ay hindi nga afford ng isang mamahaling pabango. Ngunit ang lalaking katabi niya ngayon ay nagsusumingaw ang mamahaling perfume. Umakto siyang parang walang nakikita. Kinakausap ng babae si Rafael kaya nawala ang atensyon nito sa kanya. Malaki rin ang pasasalamat niya na nakarating na ng 16th floor ang elevator at bumukas yun. Kaya lumabas na siya taglay ang naguguluhang isipan. Tama, baka namamalikmata lang ako. Hindi yun si Rafael. Niwala ang pangarap sa buhay ang lalaking yun eh. Usal niya. Kinukumbinsi ang sarili. Years had passed, but you're still harsh, Esterlia. Napatalon sa gulat si Esther dahil sa biglaang umalingaw-ngaw na boses. Lumingon siya sa likuran. Hindi niya napansin na nakasunod din pala sa kanya ang lalaki sa elevator. Pakiramdam ni Esther ay nawalan siya ng dugo, lalo na sa malalim na paraan ng pagtitig ni Rafael sa kanya. Excuse me? Do I know you? Medyo mataray niyang tanong dito. Kunwari ay hindi niya ito nakikilala. Sarkastiko ang ngumisi ang lalaki. Kumakabog na ng abnormal ang dibdib ni Esther. Walang duda, si Rafael nga ang lalaki. Hindi siya namamalikmata dahil taglay pa rin ito ang parehong pilyong ngisi. At ang mga mata nito, nagsusumigaw ng maraming emosyon. And you're still that kind of girl who likes to play safe. Ani pa nito. Nanlambot ang ekspresyon ni Esther. Hindi niya alam ngunit nasaktan siya sa paraan ng pananalita ng lalaki. Dahil sa bawat segundong nakatitig siya rito, bumabalik sa kanya ang mukha ng lalaking minahal niya noon. Gayon pa rin ang kagwapuhan nito. Ngunit kung magsalita ito ngayon ay parang iba na. Para bang hindi na ito ang Rafael na kilala niya noon, kahit taglay naman ito ang mukha ng lalaki. Pekeng ngumiti si Esther. Ikaw pala yan. Pasensya na hindi kita nakilala agad. Ilang taon na ba? 7? Ibang-iba ka na ah. Pekeng sabi niya. Sa paraang yun, hindi siya magmumukhang bitter at hindi pa nakapag-move on. Pero sa bagay, nag-i-improve din naman kasi ang tao. Mabuti naman at naging successful ka na. I'm happy for you. Paano ba yan? Mauna na ako ah. Dito na kasi ang room ko eh. Sige Rafael, bye. Pagak na dugtong pa niya, sabay bukas ng room 350. Hindi na niya hinintay na magsalita ang lalaki at agad na siyang pumasok ng room.
Basta ang alam niya, may nanunuyang ngisi sa mga labi ni Rafael nang tumalikod siya na para bang naaaliw ito sa pag-insultong paraan. Nasa po niya ang dibdib at nakalimutan na ang totoong purpose ng excitement niya. Napalitan yun ng pagkabog ng dibdib at panghihinayang. Siya ba talaga yun? Ang Rafael na kilala ko noon? Bakit parang hindi? Inilubog niya ang sarili sa malambot at makapal na kama. Ayaw na sana niyang balikan ang masakit na nakaraan. Ngunit hindi niya mapigilang ikumpara ang lalaki noon at ngayon. Nagbago na siya, Esther. Ibang-iba na siya sa Rafael na nakilala mo noon. Malungkot na usal niya. Malalim siyang bumuntong hininga sa pangalawang beses. Mabigat ang loob niya. Wala nang silbi ang pangungumpara mo, Esther. Ibang Rafael noon dahil ibang panahon din yun. Alalahanin mo, sinaktan mo siya noon. Ikaw ang nang iwan, kaya manigas ka. Pangaral niya sa sarili at niyakap ang malambot na kama. Naisipan niyang baka may asawa na nga iyon dahil 7 taon na ang lumipas. For sure sa estado na ng buhay nun ngayon, imposibleng wala pa yung asawa. At mas lalo itong gumandang lalaki, aminin man niya o hindi. Sa sobrang pag-overthink, nakatulog na si Esther sa malambot na kama. Nagising na lamang siya nang makaramdam ng gutom. Hindi pa siya nakakapag-umagahan dahil sobrang abala niya kanina sa pag-aasikaso sa bahay bago umalis. Paggising niya, minabuti niyang bumaba sa buffet hall ng hotel. Isang simpleng white floppy dress ang suot niya dahil balak niyang lumangoy mamaya sa infinity pool sa rooftop ng hotel. Ang dami namang pagkain, kaya naman pala sulit ng 15,000 sa isang gabi rito sa hotel na to. Usal niya sa sarili at kumuha ng mga putahing gusto niya at umupo siya sa apatang table kahit na mag-isa lang siya. Hi! Bati ng isang tinig. Inangatan niya ng tingin ang umupong babae sa harapan niya. Nagulat si Esther nang makitang yung si Sky ang umupo, ang babaeng kasama ni Rafael kanina sa elevator. Hello? Nagugulo ang tugon ni Esther dito. Ngumiti ang babae. Remember me? Ako ang babaeng nakasabay mo sa elevator kanina. Pakilala nito dahil sa pag-aakalang hindi ito maaalala ni Esther. Mag-isa lang kasi ako at ikaw lang ang familiar sa akin kaya dito na ako umupo. May kasama ka ba? Wala. Tipid na sagot niya. Mabuti naman. Abala kasi ang boss ko ngayon kaya mag-isa lang ako. You know the guy I was with earlier, right? Naitutok ni Esther ang labi. Hindi niya inaasahang palasalita pala ang babae. Hindi kasi bubbly ang mukha nito at parang suplada pa. Ngunit kabaliktaran pala. Siya naman itong maamo ang mukha, ngunit kay bilis mairita. Sumubo lang siya ng pagkain habang nakikinig sa mga sinasabi ng babae. Pero ang utak niya ay doon sa nangyari kanina umiikot. Naalala pa niya kung paano tawagin ng babae sa pangalan lang si Rafael kanina. They must be more than just a boss and secretary. Naisip niya kaya nairita agad siya. Why are you here nga pala? You must be crazy rich to afford this hotel. Nag-a-unwind ka lang ba dito? You know, like what crazy rich Asians do kapag bored. Hindi ba't 15K ang overnight dito? Sa room lang? Kalahating buwan ng sweldo ng isang gaya ko ang per night nila dito. Usisa ng babae. Tinansya ito ng tingin ni Esther. Nagsisimula na talaga siyang tabangan sa pagkain dahil kay Sky. Hindi ako mayaman. Tipid na sagot muli niya. Ano naman kung ganon? Super mayaman lang. Come on, you're so humble. What's your name nga pala? I'm Sky by the way. Hindi ako super mayaman. Mahirap lang talaga ako. And I think I shouldn't give my name to just a random stranger. Excuse me. Tumayo si Esther at dinala ang pinggan niya sa kabilang table. Maliban sa naiirita siya sa kaingayan nito, naiinis din siyang maisip na ang babaeng yun na ang bagong nagpapatibok ng puso ni Rafael. She's bitter of it dahil hindi pa siya nakakapag-move on sa lalaki. Iniwan niyang awang ang mga labi ng babae. Marahil ay hindi makapaniwala sa inasal niya. Bakit ba? Ayaw nga niya sa taong feeling close at maingay. Bahala na ang babae kung isipin na rude siya. Gusto niya ng privacy, hindi kachismisan. Sky! Malumani na tawag ng isang lalaki na pamilyar kay Esther. Oh, Raph!
You're done with your call now? Dito ka na umupo kasi walang gustong kumain kasama ako. I'm so sad. Nagtiimbagang si Esther sa narinig na sinabi ng babae. Mukhang siya ang pinatatamaan. Why? Did someone dump you matapos mong magyaya kumain? Who's that? Napatigil sa pagsubo si Esther. Apektado agad siya sa nangaasik na boses ni Rafael. Para bang handa itong ipagtanggol ang sekretary sa anumang oras. Hayaan mo na, wala lang siguro yun sa mood. Sige na, ano mang kakainin mo, ikukuha kita. Wika ng Sky. Siniguro pa nitong maririnig niya ang sinabi, kaya napairap si Esther. Wag na, I can serve for my own. Just wait for me here, kukuha lang ako ng pagkain. Upang wag nang mabagabag pa, mabilisang inubos ni Esther ang pagkain sa pinggan at umalis na roon. Ayaw pati niyang mapunan ni Rafael na naroon siya. Baka mamaya ikausapin na naman siya nito ng patutya. Mabigat ang bawat pagbitiw niya ng hininga nang pumasok sa kwarto at napatingin sa night view ng syudad sa ibaba. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may tumulo ng luha sa mga mata niya, kaya pinunasan niya ito. Hindi ka na dapat masaktan, dahil ikaw rin ang tumulak sa kanya palayo, Esther. Ikaw ang tumapos ng pagsasama niyo noon, kaya wala kang karapatang umiyak ngayon. Sermon niya sa sarili. Kalimutan mo na siya, please. Masaya ka na naman, di ba? Pagmamakaawa niya sa sarili. Muli niyang pinahid ang huling luhang tumulo sa mga mata niya bago hinablot ang tuwalya at roba. Pinalitan muna niya ang suot na dress ng isang two-piece na black at sinuot ang roba bago tumungo sa infinity pool. Out of so much stress sa work at buhay, gusto niyang ibabad ang sarili sa malamig na tubig sa ilalim ng napakaraming bituin. Hi miss, what's your name? Natigil si Esther sa pagtanaw sa mga bituin nang may tumabing lalaki sa gilid niya. Wala itong suot pang itaas at halos dumikit na ang basa nitong dibdib sa hita niya dahil nakahiga siya sa lounger matapos umahon sa pool. Madilim na ang kalangitan, ngunit maraming ilaw ang area. Kanina pa kita napapansing mag-isa rito. You're sad, so I came here to ask you to join our pack. We're doing a game right now. Wanna join? Tinuro pa ng lalaki ang malayong side ng area kung saan may grupo ng mga magbabarkada na nagiinuman sa gilid ng pool. No, thanks. Okay lang ako rito. Sagot niya at muling tumingin sa kalangitan. Ang killjoy mo naman. Sige na, have fun with us. Promise, hindi ka magsisisi. Please? Pamimilit ng lalaki. Hindi na napigilan ni Esther ang sarili na mapairap dahil kanina pa siya naiirita sa mga taong lumalapit sa kanya. Kanina sa buffet area, ngayon dito naman. Ano bang problema ng mga taong to at ayaw siyang bigyan ng privacy at katahimikan? Ang nais lang naman niya ay mag-relax at i-enjoy ang napanalunan niya sa raffle. Please respect my decision. Kayo na lang, mag-enjoy kayo. Wala talaga akong gana makipaglaro ngayon. Aniya. Lumalim ang paninitig sa kanya ng lalaki. Doon na niya napagtanto na namumula ang mga mata nito. Indication na high ito sa illegal substance. Hinaklit siya bigla ng lalaki at pinatayo. Ayaw mo talaga? O nagpapakipot ka lang? Ang arte-arte mo naman, miss. Ikaw na nga tong nilalapitan, ayaw mo pa. Asik nito sa kanya at mahigpit siyang hinawakan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Galit na bulyaw dito ni Esther. Sinabi ko na nga you should join us because you're lonely. Ako na nga tong concern sa'yo, nagpapakipot ka pa. What do you want? Kalad ka rin pa kita papunta ron, ha, miss? Umigkis ang bagang ni Esther sa iritasyon. Binawi niya ang braso sa lalaki at malakas itong sinampal. May utak ka ba? Hindi ka makaintindi? It's not your business kung mag-isa lang ako rito. Sino ka para hatakin ako at pilitin, ha? Galit na bulyaw muli niya rito at muli pa itong sinampal sa panggigigil sa inis. How dare you slap me? Pati na ang pisngi ng lalaki ay namula na rin. Akma sana nito siyang aatakihin para sakalin, ngunit may kung sino nang pumagitna sa kanila at sinuntok ang lalaki. Rohan! Sigawan ng mga kasamahan ng lalaki dahil sa nangyari. Kahit si Esther ay nagulat din sa biglaang pangyayari. Ang pamilyar na likuran ni Rafael ang bumungad sa kanya.
It's him. Ang malapad nitong balikat ay kilalang kilala niya hanggang paa. Damn you, dude! Sino ka ba para sumali rito, ha? Reklamo ng lalaki na tinawag ng mga kasama na Rohan. Halos maiyak na nga ito habang hawak ang panga. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya, ha? Ang sabi niya, ayaw niyang sumama sa'yo, pero pinipilit mo pa rin siya. Ang baritono at nagngangalit na boses ni Rafael ay nagpatindig ng balahibo sa katawan ni Esther. Galit na galit ito sa lalaki. Ano bang pake mo? Just mind your own business. Iritang sigaw ng lalaki. Sinipat muna ni Rafael si Esther at siniguro muna siyang ligtas bago muling hinarap si Rohan. Lumapit si Rafael dito. Apparently, the woman you just harassed is my business. Kaya trabaho ko ring suntukin ka at turuan ka ng leksyon. Kalmado ngunit sobrang lalim ng salita ni Rafael dito. Napako sa kinatatayuan si Esther, ngunit hindi niya malinaw na narinig ang sinabi ni Rohan. Rohan! Kinakabahang tawag ng mga kaibigan ng lalaki rito. Gusto mo bang makulong, ha? Maraming nakakita na sinuntok mo ko. Kakasuhan kita. Palag ng kawawang lalaki, ngunit ngumiti lang si Rafael. Marami ring nakakita na hinaras mo ang babaeng to. Sa tingin mo, sino kayang papanigan ng batas? Republic Act No. 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act. You will be penalized by imprisonment of not less than 1 month nor more than 6 months, or a fine of not less than 10,000 pesos nor more than 20,000 pesos, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. Umawak ang labi ng magkakaibigan sa mahabang litanya ni Rafael. Napalunok naman ang kawawang si Rohan, hindi makapaniwala sa narinig. Act of RA 6425, otherwise known as the Dangerous Drugs Act of 1972. The penalty of imprisonment is ranging from 12 years and 1 day to 20 years, and the fine ranging from 100,000 to 500,000 pesos shall be imposed upon any reason who, unless authorized by law, shall illegally divert any controlled precursor. Wala akong paki kung anak ka pa ng kilalang tao. Ipapakulong kita kung hindi ka aalis sa paningin ko 10 segundo mula ngayon. Huwag mo akong subukan dahil kitang-kita ko kayong tumitira na pinagbabawal na gamot kanina pa. Kahit puntahan ko ngayon ang pwesto nyo, alam kong may mga epektos kayo ron. At sa pagkakataong yun, mas lalong nasindak ang magkakaibigan kay Rafael. Alam na alam nito ang batas sapagkat isa itong law student noon na hindi nakapagtapos matapos bumagsak sa finals at nag-shift sa kursong civil engineering. Sa pagkasindak, nawalan pa ng malay ang kawawang si Rohan. Get up now, Rohan. We need to go. Nagmamadaling asik ng kaibigan nitong lalaki. Damn it. You sued yourself. Tapos ngayon mawawalan ka ng ulirat? Dagdag pa ng isang mataba kay Rohan at agad nilang pinagtulungan buhatin si Rohan dahil nawalan ito ng malay nang marinig ang mga sinabi ni Rafael. A vague reaction passed Rafael's face, pero nawala rin agad nang harapin nito si Esther. Napalunok ang babae at nanlamig sa kinatatayuan dahil ang paraan ng tingin sa kanya ni Rafael ay nakakakaba. Naiwan silang dalawa sa area na yon. Napakabilis na linis ang pwesto kanina ng tropa ni Rohan. Napaiwas ng tingin si Esther kay Rafael. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. Bago pa siya makapagtapos ng pagsasalita, tumalikod na ito at tila hindi siya narinig. Kung prangka ka magsalita, aralin mo rin sanang ipagtanggol ang sarili mo dahil hindi lahat ng tao kayang tumanggap ng pagtanggi. Usal ni Rafael bago naglaho sa dilim at naiwang mag-isa si Esther sa infinity pool. Umawang ang labi niya. Labis na ang nararamdaman niyang insulto rito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya magawang magalit dahil niligtas siya nito. Kahit pa suplado ang pakikitungo nito sa kanya, niligtas pa rin siya nito. At hindi na niya mababago yon. Kaya nagpapasalamat siya sa biglaang pagsulpot nito kanina. Kung hindi ito dumating, ay talaga namang baka napahamak na siya. Ilang sandali pa, narinig ni Esther na tumunog ang cellphone niya. Kaya dinampot niya ito at sinagot ang tawag. Kumakabog pa rin sa kaba ang dibdib niya. Malalim siyang bumuntong hininga bago nagsalita. Hello? Aniya at sinikop ang sarili. Nanlalamig pa rin ang kamay niya sa nangyari.
Mommy? Agad napakagat ng labi si Esther sa boses na narinig. Ang lahat ng takot at pag-aalala ay naglaho nang marinig ang mumunting tinig ng anak niya. Is that you, baby? Why are you still up? Aniya at napaupo sa lounger. Yes, Mommy. Tita Franca is here. I called you because I miss you already. I'm actually going to bed soon. Nangiti siya. Tila gamot ang boses ng anak dahil sa cute nitong accent. Nasanay na ang bata sa pagsasalita ng Ingles. Marahil dahil na rin sa kakapanood ng mga English cartoons at impluwensya rin ng mga kalaro nitong mga English speaking. Napahugot ng malalim na hininga si Esther. Me too. Mommy missed you too, baby. Don't worry, okay? Uuwi rin si Mommy bukas. Dadalhan kita ng maraming toys. Aniya. Talaga, Mommy? Aha. What do you want? Transformer toys or Lego puzzles? I don't know. I'm just excited now, Mommy. Umuwi ka ng early, okay? I'll wait for you. Pagak na wika ng batang lalaki sa kabilang linya. Alright, baby. It's getting late na. Go to bed na, okay? Tita Franca will read a bedtime story for you. Good night, baby. I love you. I love you too, Mommy. Good night. See you tomorrow. Matapos yun ay namatay rin ang linya. Malalim na bumuntong hininga si Esther. 7 years ago nang maghiwalay silang dalawa ni Rafael. Tinulak niya itong palayo dahil wala itong planong makaangat sa buhay. Dahil sa kahirapan, napilitang makipaghiwalay si Esther sa lalaki. Ngunit kung kailang hiwalay na sila, doon din niya nalaman na buntis pala siya. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya sa naging desisyong hiwalayan, mas pinili niyang itago ang pagbubuntis at pinalaki mag-isa ang anak nila kasama ang kapatid niyang babaeng si Franca. Yes, she's a mother. A mother of a 6-year-old boy. At ang ama nga nito ay si Rafael. Hindi yun maitatanggi dahil kuhang-kuha ng bata ang mukha nito, maging ang ibang mannerism ng lalaki. Kaya ngayon, kinakabahan siya sa maaaring patutunguhan ng pagkikita nila ng kanyang ex. Sa tingin pa naman niya ay kaya nang bilhin ni Rafael ngayon ang kahit anumang bagay dahil sa bago nitong anyo at hindi man sabihin ng lalaki, alam niyang mayaman na ito ngayon. But no joke, she's very happy for Rafael. Kung paano ito naging successful sa buhay ay ayaw niyang alamin. He's part of the history now. She doesn't need to know what happened to him after their breakup. Oo at kahirapan ang naging dahilan ng paghihiwalay nila. At wala na siyang pakialam kung ang paghihiwalay din nila ang naging motivation nito para bumangon at magsikap sa buhay. She's just happy na may direksyon na ito ngayon at hindi na lang umiikot ang mundo sa kanya. Madalas nila noong pagtalunan ang pagiging kontento lang nito sa pa-extra-extra sa mga construction at kung ano-ano pang racket. Laging dahilan nito ay masaya ito na magkasama sila kahit na mahirap ang buhay. Niwala itong plano na lumapit sa mga magulang para tapusin ang naudot na pag-aaral. Dahil mas pinili na magsama sila kahit na hindi pa sila handa na magsama. Siyempre mahal niya, kaya pumayag din siya. Pero habang tumatagal ay nagiging problema nila ang pera. Kabi-kabila kasi ay bayarin at umuupa lang sila ng bahay. Siya naman ay sinisikap na tapusin ng kolehiyo sa pamamagitan ng part-time job sa mga fast food noon. Noon lang napagtanto ni Esther na hindi nga pala nakakain ng pag-ibig. Kaya naman, noong hindi na sila makaahon sa kahirapang silang dalawa mismo ang gumawa, nagdesisyon siyang hiwalayan na si Rafael kahit na mahal niya ito. Sa tingin kasi niya ay hindi sila pareho magmamature at hindi siya lalo makakapagtapos ng pag-aaral kung magkasama sila. At least kung hiwalay na sila, alam niyang magbabalik si Rafael sa pag-aaral dahil yun naman ang gusto ng mga magulang nito. Ma-pride lang si Rafael at mas piniling lumayo sa sariling pamilya para patunayan na kaya nitong mamuhay na kasama siya. But he failed. Naging maramot ang kapalaran sa lalaki at walang makuhang matinong trabaho dahil undergraduate. Pero laging dahilan nito ay ayos lang, basta magkasama sila. Makakain ba nila yon? Naroong ang haba na nga ng utang nila lagi sa tindahan, at kung hindi sila lagi makikiusap sa landlord nila, ay baka sa lansangan sila pulutin. Alam niyang love is the most powerful thing on earth. But God, Rafael will not grow kung palagi silang magkasama.
Nangihinayang siya sa talino nito at oportunidad na maging civil engineer. Kaya kahit masakit, mas pinili niyang maghiwalay na lang sila ng landas. Habang inaalala ang bittersweet na nakaraan nila ni Rafael, nagkaroon si Esther ng maraming what-ifs. What if makita ng lalaki ang anak niya? Ano na lang kayang maging reaksyon nito? What if hindi nito tanggapin ang anak nila? Kaya naman niyang buhayin si Ryler, ngunit hindi niya kayang masaktan ng anak kapag nalaman itong itananggi ito ng ama. Sa 6 na taong nagdaan, hindi naman niya inilihim sa anak ang katauhan ng ama. Hindi niya pinagkait ang katotohanan dito, at tanggap naman ng bata na nasa complicated status ang mga magulang nito. Ngunit minsan, alam din ni Esther na hinahanap din ng anak ang ama, lalo na kapag may mga okasyon. Kaya tila sinusuntok ang dibdib niya ngayon. Kaya naman hindi na niya pinatapos ang buong araw sa Two Hearts Hotel. At 6:00 pa lang ng umaga ay umuwi na siya para iwasan si Rafael. Ang aga po ninyong umalis, ma'am. Mamayang 2 PM pa po ang out niyo ah. Takang tanong ng receptionist nang ibinalik niya ang keycard ng hotel room. May emergency kasi. Rason na lang niya. Sayang po. Pero feel free to come here again po. May mga promo din po kami. Ngumiti ang receptionist. Tumango si Esther dito bilang paalam. Saktong pagtalikod niya sa kausap ay siya ring paglapit ni Rafael at ng sekretary nitong si Sky. Hi, we met last night. Do you remember me? Tanong ni Sky sa kanya. Kumabog ang dibdib ni Esther at agad umiwas. Hindi siya tumingin kay Rafael, ngunit ramdam na ramdam niya ang mariing paninitig nito. Lumabas siya ng hotel at nagbantay ng masasakyan. Ngunit ilang minuto lang, may tumigil ng Black Aston Martin na sasakyan sa harapan niya at ibinungad noon si Rafael. Napaatras si Esther, lalo nang buksan nito ang pintuan ng shotgun seat. Get in. Seryosong wika nito. Umawang ang labi niya. Nagtatanong ang tingin sa lalaki. Akala ko ba may emergency sa inyo? You said to the receptionist that you have an emergency, right? Ihahatid na kita dahil walang dumadaang pampublikong sasakyan dito ngayon. Anang lalaki at lalong nilakihan ng pintuan ng sasakyan. Lalo lamang umawang ang labi ni Esther. Hindi siya makapaniwalang narinig yun ng lalaki. Hindi naman talaga totoo yun at dahilan lang niya. Kaya ngayon hindi niya alam ang gagawin. Nasaan ang sekretary mo? Bahagya pa siyang umiwi sa tanong niya dito. Bakit ba yun agad ang naisip niyang itanong? Baka isipin pa ni Rafael ay nagsiselo siya doon. Umuwi na si Sky. Pinasundo ko siya sa company driver. Getting now. Tipid na sagot ng lalaki at parang minamandohan pa siya. Nahati na ang utak ni Esther. Hindi niya alam kung magdadahilan siya o sasakay. Pero parang totoo nga na walang nagagawing taxi o sasakyan sa lugar. Unusual yon dahil marami namang pumapasada kahapon. Kaya nagtataka siya. O baka may oras lang ng pagdagsaroon ng mga taxi. Bumundong hininga siya at humigpit ang kapit sa bag. Pumasok nga siya ng sasakyan nito na agad namang isinara ng lalaki. Ang panibagong amoy agad ang humari sa ilong niya. Now, tell me your address. Ihahatid kita ron. Wika ni Rafael at sinulyapan siya. San Andres Street, Building 5. Kinabahang sagot niya. Ipinanalangin na agad niyang sana hindi umaabang si Franca at anak niya sa labas, lalo pa tinawagan na niya ang kapatid kaninang uuwi na siya. Agad nagmaneho si Rafael. Tahimik lang sa pagitan nila, kaya lalong lumalaki ang awkwardness. Tumikim si Esther. Natutuyuan na siya ng lalamunan at kabado pa siya sa hindi malamang dahilan. Ganoon ata kapag muli kayong nagkita ng ex mo after so many years. May kabog sa dibdib. Marahil dahil naroon pa rin ang pag-ibig. House life? Hindi inaasahang tanong ng lalaki. Ganun pa rin naman, namamalat ang lalamunan ng sagot niya. Still striving to sustain yourself? Akala ko ba gusto mong umunlad kaya ka nakapag-iwalay sa akin? Lumunok si Esther. Hindi niya masagot ang tanong nito. She suddenly felt more awkward. Lumiko si Rafael, kaya naging halata ang manliness ng kamay nito dahil sa iilang ugat. Are you working in a corporate company now? Tanong pa nito dahil hindi siya umiimik.
Tumikhim siya. Oo, nangihinang sagot niya. Lalo lamang nag-sink in sa kanya ang difference ng buhay nila ngayon. That's good. At least you can sustain yourself now. Buy all you want. Anito. Sa loob ng isipan ni Esther ay sumimangot siya. Paano niya mabibili ang mga gusto, gayong sa anak naman nila napupunta lahat ng sahod niya? Kung hindi pa nga siya pinilit ng kapatid niyang si Franca, ay hindi siya mapupunta sa Two Hearts Hotel. At kung hindi pa siya nanalo sa raffle, hindi naman niya yun maa-afford dahil sa dami ng gastusin na kailangan paglaanan. Sa loob ng ilang minutong naroon siya sa loob ng sasakyan ni Rafael, hindi makapag-isip ng mabuti si Esther. She's feeling uneasy. Kinakabahan na baka mabuko ang sikreto. Hindi pa siya handa na makilala ni Rafael ang anak nila. Hindi pa siya handang mahusgahan ng lalaki sa nagawa niyang pagtago sa anak nila. Ngunit sa kabila nun ay medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil hindi na suplado at cold ang pakikitungo nito sa kanya. Himala nga na nag-offer ito na ihatid siya. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa paghatid, Rafael. Tumingin at tumango ang lalaki sa kanya. Mag-ingat ka palagi. Learn to protect yourself, Australia. Ngumiti lang siya ng pilit. Akala niya aalis na agad ito. Ngunit may pahabol pa pala itong paalala. Tumango siya at mabilis nang tumalikod. Tanging ang lalaki lang ang tumatawag sa kanya ng ganun. Australia o Star. Yun ang tawag ni Rafael sa kanya noon. Ramdam niyang nakasunod ang tingin ni Rafael sa kanya. Kaya kumari pa siya ng paglalakad papasok ng apartment nila ng kapatid. Mommy? Hindi pa nga siya nakakatabak ng pintuan ay naroon na agad ang anak na si Ryler. Kaya dumugundong ang dibdib niya dahil nasa labas pa si Rafael. Anong ginagawa mo sa labas, baby? Where's your tita Franca? Agad niyang dinampot ang anak papasok sa apartment at nilingon kung naroon pa ba si Rafael. Naroon nga, kaya dumagundong lalo ang dibdib niya. Mabuti na lang at hindi na ito nakatingin at may tinitingnan na ito sa cellphone. She's inside, Mommy. I heard you were coming early, kaya maaga rin akong nagising. I want to surprise you. Pagkakat inosenteng sagot ng anak. Wala na siyang ibang sinabi pa at niyakap na lang na mahigpit ang anak. She silently cried in her son's shoulder. Doon inilabas ang bigat na nararamdaman sa muli nilang pagkikita ng lalaking minamahal. Mommy? Are you okay? Nagtatakang tanong ng anak nang maramdaman ang tagal ng pagkakayakap niya dito. Of course I'm okay, baby. Mommy just missed you. Namamalat niyang usal. Inosente lang na tumango si Ryler at niyakap din siya. Sa ganoong posisyon sila na abutan ni Franca. Oh, andyan ka na pala ate. Doon na siya kumawala sa yakap ng anak. Hinarap ni Esther ang kapatid. Sa pamamagitan ng tinginan ay nagets agad ng kapatid ang lungkot sa mga mata niya. Doon na ikinwento ni Esther ang buong pagkikita nila ni Rafael. Franca understood her sentiments at pinakalma ang loob niya. Inilabas ni Esther ang mga hinaing at kinatatakutan niya. Mabuti at naiintindihan siya ng kapatid. Lumipas ang mga araw. Unti-unti na siyang nakaka-move on sa nangyari, kaya magiliw na ulit siyang pumapasok ng trabaho. Pagdating sa sariling cubicle, ay narinig agad niya ang mga kasamahan na nagtitilian. Anong ganap? Takang tanong niya sa mga ito. May bisita tayo ngayon, friend. CEO ng kabilang kumpanya. Ang gwapo! Tili ni Patty, ang extra size niyang kaibigan. Ayan na naman kayo. Puro na naman pogi. Baka matandang panot na naman yan. Baliwala niyang sabi at napailing-iling. Hoy, lapastangan ka. Baka malula ka kapag nakita mo yun. Ang gwapo kaya niya, parang sa mga libro. Di ba, Kylie? Ani Patty at si Nico ang katabing si Kylie, ang isa pa nilang kaibigan. Oo, ang gwapo ng CEO, Esther. Kilala mo si Michelle Morone? Parang ganun ang datingan. Mas gwapo pa nga si Mr. CEO eh. Ani naman ito. Umangat ang kilay ni Esther. Wala siyang paki sa mga ito. Puro naman kasi pogi ang nakikita ng dalawang kaibigan niya.
Palibhasa, bihira lang makakita ng gwapo. Esther! Lumingon siya nang marinig na tinawag siya ni Vina, ang sekretary ng boss nila. Ano yun, Vina? Tanong niya. Pinapatawag ka ni Ma'am sa opisina niya. Sige, pupunta na ako. Tumayo siya sa kinauupuan. Mga friend, sandali lang ha, babalik din agad ako. Paalam niya sa mga kaibigan at sumunod na kay Vina sa opisina ng boss nila. Pagpasok sa opisina ay naabutan niya ang boss na si Lauren, kausap ang isang lalaking naka-long sleeve na puti. Unang sulya pa lang, agad nanindig ang balahibo niya. Galing sa pagkakatalikod ay humarap sa kanya si Rafael. Oh, she's here. Ani ng boss niyang babae at agad na tumayo. Nagtataka man ay lumapit si Esther sa kanila. May utos po ba kayo, ma'am? Magalang na tanong niya. Sinusubukang wag sumulyap kay Rafael sa gilid. Nakatitig na naman ito sa kanya na tila gusto na siyang tunawin sa pwesto niya. Oh yes, you're free today, di ba? Since natapos mo na mga papers mo kahapon. Yes, ma'am. Ano pong iuutos niyo? Magalang na sagot niya. Humalukip-kip si Rafael sa tabi at nakangising sinulyapan si Lauren, kaya kumindat din ito sa kanya. Before I tell you, I want to introduce to you this man beside us right now. He is Rafael Aguirre, the CEO of Aguirre Steel Corporation. And of course, my beloved cousin. He's here for an agreement, kaya gusto kong samahan mo siyang tingnan ng isa sa pagmamay-aring lupa ng kumpanya natin, the one in Makati. Tumango si Esther. Nagpanggap na unang beses palang makikilala si Rafael. Ngunit nag-alinlangan agad siya sa isipan. Bakit siya pa ang ipapasama? Pinsan pa pala ito ng boss niya. Hindi niya natatanda ang pinakilala ito sa kanya noon ng lalaki. Ngunit alam niyang puro mayaman ng pamilya nito. Sadya lamang ma-pride si Rafael noon, kaya akala ay kaya na mamuhay na hindi humihingi ng tulong sa pamilya o kamag-anak. She really wondered kung nagbalik loob na ba ito sa mga magulang nito kaya ngayon ay CEO na ng kapitbahay nilang kumpanya. Bakit pa hindi sumagi sa isip niya na Aguirre nga pala si Rafael? Sa bagay, hindi naman niya aakalain na magiging ganito ka-successful ang isang lalaki na walang pangarap noon kundi makasama siya kahit naghihirap sila. So what are you waiting for? Pwede na kayong umalis ni Esther cause. Go on now. She's free for you today. Basta yung usapan natin ha. Hindi mo na pwedeng iurong ang agreement sa property na yon. Or else, sa ibang relatives natin yun na mapupunta na interested din doon. Sige na, bye na. Taboy ni Lauren at kinindatan pa si Rafael. Kinakabahan tuloy si Esther kung ano kayang usapan na magpinsan na ito. Let's go. Wika ni Rafael kay Esther at nauna nang lumabas. Humalo ang kabog at pag-iinit sa sistema ni Esther. Rinig agad niya ang pagtili ng ilang empleyado paglabas niya dahil sa presensya ni Rafael. Bumuntong hininga siya. Wala siyang choice. She's in the work right now, and all she needs to do is to be professional. Be professional lang, Esther. Kapalan mo lang ang mukha mo. Mabait naman si Rafael nung kayo pa, kaya huwag kang kabahan. Paalala niya sa sarili. Kung bakit naman kasi ayaw na nga niyang makita ang lalaki, ay sumusulpot naman ito bigla, at sa trabaho pa talaga niya. Pinagbuksan siya ni Rafael ng pintuan ng sasakyan nitong BMW at umalis na sila patungong Makati. For the second time, she felt the same awkwardness. I know you feel awkward with my presence. That's why I will show myself often to you starting today. I want to clear my intentions. Gusto kong mapalapit ulit sa iyo, Esther. Diretsahang wika ni Rafael sa kanya. Hindi man lang nag-alinlangan. Sa tono nito ay parang sinasabi nito na wala siyang choice kundi ang paunlakan niya ang gusto nito. Natutop ang labi at nanlaki ang mga mata ni Esther. Lalong kumabog ang dibdib niya at naguhuramentado ang puso niya. Pakiramdam niya ay sobrang namumulan na ang pisngi niya. Honestly, I am so jerk of letting you go in the past. That's why gusto kong mapalapit sa'yo ngayon. I want to prove myself worthy of your acceptance again, Estrella. Pakiramdam ni Esther na susuffocate na siya ng sariling nararamdaman. Hindi niya makontrol ang pagkabog ng dibdib.
Pakiramdam niya, tuluyan nang lumabas ang totoong si Rafael, na ang lalaking nakita niya sa hotel ay isa lamang pagpapanggap. Pero may girlfriend ka na. Wika niya at suminghap. Ngumuso si Rafael. Hindi napigilan ng matawa. Where did you get that? Baby, I've been single for whole damn 7 years. Umawang ang labi ni Esther. Hindi makapaniwala. How about Sky? Akala ko girlfriend mo siya. Wika niya. Humina pa ang huling salita. She's my secretary. Nothing goes special between us. Don't worry. Pinagdikit niya ang mga kamay. Umaapaw na ang mga paru-paro sa tiyan niya. Nahihibang ka lang siguro, Raf. Imposibleng wala kang naging babae sa 7 taong yun. Hindi pa rin siya kumbinsido. Lalo pat alam niyang iiba ang reaksyon ng lalaki sa oras na malaman nitong may anak sila. I don't want to force you, but if you just know how devoted I am to you for the past 7 years, I neglected every temptations because of how much I love you, and I don't want to lose you again. And I'm sorry for acting cold and harsh to you that time. I was just acting cold because I don't want to show how excited I am to see you. Kulang na lang mabulunan siya sa pagiging honest ng lalaki, ni hindi ito nag-aalinlangang sabihin ang gustong sabihin. Tuloy, nagkabuhol-buhol na naman ang utak ni Esther. I will pursue you again. Kinikilig siya. Aminado naman siya sa sarili na naroon pa rin ang spark para sa lalaki, ang pagmamahal at pananabik. Nandito na tayo. Iba niya ng usapan at naunang lumabas ng sasakyan. Nakarating na sila sa masukal na bahagi ng Makati. 2 hectares ang lawak nito at nasa magandang pwesto pa. Ilang sandali pa, nasa tabi na niya si Rafael at dinungaw siya. Kahit tumanggi ka, niligawan pa rin kita. You're my first love, kaya ikaw din dapat ang huli. Pahabol na naman ito. Napairap na si Esther. Ano ba? Nasa trabaho tayo, Rafael. Trabahong pinunta natin dito. Kaya please lang, magseryoso ka naman. Asik niya. Seryoso naman ako ah. Tugon nito na may mapaglarong ngiti. Inis na umismid si Esther. Ngunit sa loob ay niloloko rin siya ng sarili dahil kinikilig din naman siya. Ganito ang Rafael na nakilala niya noon. Mapanglaro at pilyo. Ilang minutong tumahimik sa gitna nila. Gusto mo bang malaman kung ano ang plano kong gawin sa malawak na lupaing to? Wika ni Rafael. Tatayuan ang kumpanya mo? Branch? Sagot niya. No. This is where I will build my house with my future wife. Dito lalaki ang mga anak ko. Umihip ang hangin at nanlamig ang mga kamay ni Esther. Guilt crept her heart. Talaga? Isinilig ni Rafael ang mga kamay sa bulsa na suot na slacks. Pagkatapos ay tiningala naman niya ang magandang sikat ng araw. Yeah, you know it has been my plan since then, right? Ang makapagpatayo ng malawak na bahay at playground para sa mga magiging anak ko, kung saan malaya silang tumakbo at maging masaya. Muling umihip ang hangin. Sinakop ng luha ang mga mata ni Esther. She still remembers that. Ang palaging inuulit ng lalaki noon kapag nagpaplano sila ng magiging buhay nila balang araw. Hindi niya alam, ngunit tumulo ang luha niya pagkaalala nun. Pinunasan niya ito at yumuko. Oo, naaalala ko pa. Aniya, halos mapahapyaw na ang tinig. Dito ko yun gustong umpisahan. I will build my great mansion here, together with the facilities my children will need. I'm already 33. I want to settle and have a family now. Naluluha siya. Siguro dahil ramdam niya ang pangungulila at lungkot sa boses ng lalaki. Siguro naman, tama na ang 7 taong pagbigay ko ng panahon sa'yo para hanapin ang sarili mo. I am able now, Star. I can sustain us now. At alam mong sa'yo ko lang nakikita ang sarili ko sa planong yun. Hinarap siya ni Rafael. Hindi naman ganun ang punto ko, Raf eh. Hindi pera. Nakipag-iwalay ako sa'yo because I know we're not growing up together. We thought our relationship was good because we don't fight. But it was plain and toxic.
We needed to fall apart in order to grow individually. Hindi ibig sabihin na sinabi kong wala kang plano sa buhay, ay sinasabi kong tamad ka, na wala kang pangarap. Ang punto ko ron ay dahil sobrang kontento mo na sa akin, sa atin noon. At dahil nasa puntong kontento ka na, ayaw mo nang mangarap pa ng mas malaki. Ayaw mo nang mangarap ng para sa sarili mo, sa ikabubuti mo. Lahat ng desisyon mo noon, kailangan kasama ako. Lahat ng ginagawa mo, kailangan may approval ko. Tapos ang pag-aaral mo, hindi mo na itinuloy dahil sa akin. Tumigil na ang mundo mo sa pag-ikot dahil sa akin. Ang dami nating pangarap noong hindi pa tayo nagsasama. Pero lahat ng yun, naglaho mula nang hinayaan ko ang gusto mo na magsama tayo. Alam kong nahihirapan ka sa pagko-construction noon, na hindi mo naman dadanasin kung nakapagtapos ka ng pag-aaral at kung nasa poder ka ng parents mo. Pero dahil sa akin, pati mga magulang mo binigo mo. Naluluha at mahabang wika niya dito. Matagal na niyang gustong sabihin kay Rafael ang lahat ng yon, pero ngayon lang niya nasabi. Hindi naman ako nagrereklamo. Pinili kita, kaya natural lamang na panindigan kita. At dahil dalawa tayo sa relasyong yon, kaya lahat ng gagawin ko, dapat lang na alam mo. Dahil binibigyan kita ng importansya. I prioritize you more than anything. Dahil alam kong iwan man ako ng lahat, ikaw hindi mo ako iiwan. Alam mo yun, di ba? Pero bakit iniwan mo pa rin ako? Sobrang sakit ng ginawa mo noon. Namamaos na wika ni Rafael. Mariing kinagat ni Esther ang ibabang labi. Because I felt like I was a burden to you. Pakiramdam ko sagaba lang ako sa buhay mo. You were supposed to pass your final exam. But you didn't, because you prioritized me. And where it all brought us? Sa napakaraming utang na loob at utang, Raf. Kaya tama lang na naghiwalay tayo. Tama ang desisyon ko dahil tingnan mo, successful ka na ngayon. Whether you believe it or not, I'm so happy for you. Tama ako na ako nga ang balakid para mag-grow ka sa buhay mo. Sa 7 taon, ito na ang closure na hinahanap nilang dalawa. Tumaas baba ang dibdib ni Esther. Namumula na ang mga mata niya. Tulala ngunit umiigting na rin ang panga ni Rafael. Halatang apektado ito sa mga sinabi ni Esther dahil napaupo ito at sinapo ang ulo. Bagsak ang balikat. Natauhan si Esther nang makitang gumalaw ang balikat ni Rafael. Pasensya na. Sana hindi ko nalang inungkat ang nakaraan. Namamaos ng usal niya. Tiningala siya ni Rafael. Puno ng emosyon ang mga mata nito. Mula nang makita silang dalawa, ngayon lang niya nakitaan ang kahinaan ng lalaki. So, you will never give me a chance again? Malungkot na tanong nito. I am what I am now because of you. I went back to my parents and pursued my studies because of you. Nag-abroad ako after college para mas maging mabilis ang pag-iipon ko at para mabalikan kita kaagad. When I went back to the Philippines, nagtayo ako ng maliit na negosyo hanggang sa lumago yun. Sabi ko sa isip ko, konti na lang at ikaw naman ang hahanapin ko. I was so happy when I saw you in the elevator. I wanna hug you and kiss you that time. But I felt pain inside of me nang hindi mo malang ako magawang ngitian o kamustahin. Naisip ko na baka nakalimutan mo na ako. Sinundan kita sa room mo kahit na pakiramdam ko ayaw mo na akong makita. Kahit sa pool area ng hotel sinundan kita, kaya nakita ko na binabastos ka ng mga adik dun. Mahal na mahal pa rin kita. You're still the star that belongs to my heart. Ang babaeng gusto kong pakasalan at alayan ng buhay. Ang babaeng gusto kong maging ina ng magiging anak ko. Masakit isipin na ayaw mo na akong bigyan ng chance. Natahimik si Esther sa mga narinig. Gusto niyang sabihin kay Rafael na siya rin. Gusto rin niya itong yakapin at hagkan noong aksidente silang magkita sa elevator ng Two Hearts Hotel. Pero minabuti niyang hindi na lamang yung isa tinig. Alam mo bang inalam ko kung saan ka nagtatrabaho? At nalaman ko na sa tabi lang pala ng company ko ang kumpanya pinagtatrabahuhan mo. Sa isip-isip ko, umaayon na yata sa atin ng tadhana dahil nagkataon na pinsan ko ang boss mo. Siya ang nagbenta sa akin ng lupa na kinatatayuan ng company ko ngayon. Halos magdadalawang taon ng company ko sa tabi ng work mo, pero never tayong pinagtagpo sa lugar na yun. Marahil dahil hindi pa panahon na magkita ulit tayo. Isa pa sabi ni Lauren, may shuttle service kayo. Ako naman,
Halos hindi na lumalabas ng opisina, maliban na lang kung may client meeting ako. Hindi ko rin nakalain na magpinsan kayo. Pumunta agad ako sa company ni Lauren kanina nang malaman ko sa tauhan ko na doon ka nag-oopisina. Lauren told me na napanalunan mo nga raw sa Christmas party raffle ang pagstay mo sa Towards Hotel. Isn't that obvious na pinaglalapit talaga tayo ng tadhana? Hindi ko nahalata. Paano? Hindi na related sa work ang usapan natin. Pwede na ba tayong bumalik sa opisina? Lauren told me you can stay with me hanggat duty mo pa sa work. At sinabi mo rin sa kanya na ex mo ko? Oo naman. Kaya nga ikaw ang pinasama niya sa akin eh. Nangako ako sa kanya na bibilhin na ang property na to, kapalit ang oras mo ngayong araw. Really? That's worth 600 million, Rafael. So what? Mas mahalaga ka naman sa akin kaysa sa pera. Nababaliw ka na. Samantalang dati, hirap na hirap kang bumili ng 1 kilong bigas. Tapos ngayon, para lang sa oras ko, gagasta ka ng 600 million sa lupang to? Why not? Para naman sa'yo ang property na to at sa magiging anak natin. Ewan ko sa'yo, Rafael. Sabi ni Lauren, single ka raw. Kaya bakit ayaw mo kong bigyan ng chance, Star? Huwag mo na nga akong tawaging Star. Hindi na tayo. Sige, babe na lang ulit. Baliw ka na. Oo naman. Matagal na akong baliw sa'yo. Sige na, bigyan mo na ako ng second chance. Ayaw mo ba na samahan ako sa tagumpay ko? Iniwan mo na nga ako noon sa pagkabigo ko sa buhay. Pati ba naman ngayon na sinunod ko na ang gusto mo na mangarap ako? Hindi mo pa rin ako sasamahan? Single naman tayo pareho ah. Please babe, give me a second chance. Hindi na natin kailangang mangutang sa tindahan kapag naubusan tayo ng bigas. Kahit rice field kaya ko nang bilhin para sa'yo. Para saan bang lahat ng pagsisikap ko kung hindi rin lang ikaw makakatuluyan ko? Binabola mo ba ako? Hindi ah. Mahal lang talaga kita. Ano, pwede bang maging tayo na ulit? I need you in my life, babe. Ikaw na lang ang kulang sa buhay ko. Napalunok siya at umiwas ng tingin kay Rafael. Hindi rin niya alam ang isasagot, pero nalulunod siya sa malakit na titig ni Rafael and his kissable lips. It's so tempting and inviting. Pag-iisipan ko pa. Mahinang usal niya bago pa siya mawala sa sarili at hagkan ng lalaki. Bagyang umangat ang reaksyon ni Rafael pagkarinig ng sagot niya. Fine, hihintayin kita. Huwag mo masyadong tagalan mag-isip ha. Pag nainip ako, baka ako na mismo pumunta sa opisina mo at iuwi ka sa bahay ko. Hindi na pinansin ni Esther ang pabirong patutsyada nito. Muli nilang sinuri ang lupain hanggang sa napagdesisyonan na nilang bumalik sa kumpanya pinagtatrabahuhan niya. Inihatid lang siya ni Rafael at agad naman itong umalis. Kumpara kanina, mas naging magaan na ang atmosphere sa pagitan nila. Hindi nga lang nagkikibuan, but she's comfortable now. Niyaya pa siya nitong mag-lunch, pero tumanggi na siya. Hindi makabubuti na matagal pa silang magkasama. Baka kumagat siya sa alok nito na balikan. Hindi rin naman kasi siya sure kung sincere ba si Rafael o baka nais lang siyang gantihan. Pero from the bottom of her heart, kinikilig na naman siya dahil sa lalaki. Parang noon lang na nililigawan siya nito. So, what happened? May kwento ka sa akin? Excited na tanong ni Lauren pagkarating. Akala mo ay hindi niya ito boss kung makachika. Wala naman pong nangyari, ma'am. Tiningnan lang po ni Mr. Aguirre ang lupa. Pagak na sagot niya. Ayaw nang dalhin ang nangyaring closure nila kanina. Pero closure nga ba yung matatawag? Parang simula pa nga lang ata. Kilala niya si Rafael. Makulit din. Kaya alam niya nga asahan nito ang sinabi niya na pag-iisipan niya ang pakikipagbalikan dito. Nangihinala agad ang tingin ng boss niya. Really? Hindi ako naniniwalang tumingin lang kayo ng lupa ni Cos. He even asked me na ikaw ang ipadala. Tapos ganun lang? Saka hindi ako makapaniwala nang sinabi niyang ex ka niya. Alam mo bang napakaswerte mo dyan kay Rafael? Mabait na, responsible pa. Ang yaman niya ngayon ay mula sa sarili niyang sikap. Kaya proud na proud ako sa kanya eh. Eksaherada nitong kwento. Nasa po ni Esther ang noo. Naalala na naman niyang pinsan nga pala ni Lauren si Rafael.
Mabuti na lamang at hindi niya nababanggit sa trabaho na may anak siya. Pero pakiramdam niya ay may alam si Lauren. Kung nagkataon ay booking agad siya ni Rafael. Kahit mga kaibigan niya sa company ay walang alam na single mother siya. Single ang apply niya noon sa company ni Lauren. 3 years na siya sa company nito bilang admin staff at wala siyang balak sabihin sa lahat ang tungkol sa anak niya. Pero aminado din siyang ligawin siya ng mga katrabaho niyang lalaki dahil kahit paano naman ay may taglay din siyang kagandahan. Pero gaya ni Rafael, sa 7 taon na hiwalay sila, never din siyang nagpapasok ng ibang lalaki sa buhay niya. Masaya na siya na may anak siya. Pag-uwi ng bahay ay agad niyang niyakap ang anak. "Thank you for the food, Mommy. I love you." Masiglang pasasalamat ni Ryler at niyakap din siya ng mahigpit. Nasa kamay nito ang pasalubong niyang donuts. "You're welcome, baby. Where's my kiss?" Humagikhik si Ryler at agad siyang hinagkan sa pisngi. 5 beses. Ganito kasweet ang anak niya. Kaya naman tanggal agad ang pagod niya pagkakarating ng bahay. "Baby," usal niya. "Ano yun, Mommy?" Mumunting tanong ng bata. Kinakain na nito ang chocolate donut. Bumuntong hininga muna si Esther bago nagsalita. "Do you want to meet your father?" Tila kaswa lamang yon para kay Ryler. Nagpatuloy lang ito sa pagkain. "You don't want to meet him, anak?" Nabahira ng lungkot ang boses ni Esther dahil sa katahimikan ng anak. Tiningala siya ni Ryler. "Would he want to meet me, Mommy? Baka kasi may bago na siyang pamilya and I would be a burden to him. I really want to meet him. You know that po, Mommy. But I'm afraid he'll not be happy." Malalim na sagot ng bata. Napatingin at hindi nakausal ng salita si Esther sa sinabi ng anak. Hindi niya inaasahan na ganoon na ito magsalita tungkol sa ama. Hindi niya inaasahan na mature nang mag-isip ang anak. 6 na taon pa lamang ito pero ganito na agad ang thinking. Pero sa bagay, alam naman nito na komplikado sila ng daddy nito. Kinandong niya ng marahan ng anak at pinaharap sa kanya. Pagkatapos ay inayos niya ang magulo nitong buhok at ngumiti. Kuhang-kuha talaga ng anak ang kagwapuhan ni Rafael. Sa kanya lang nagmula ang kaputian nito. Ngunit kuhang-kuha talaga nito ang mata, ilong at labi ng ama. "Do you know, you are your daddy's carbon copy. Sobrang magkamukha kayong dalawa." Nakangiting usal niya. "Talaga po?" "Oo, kaya talagang matutuwa yun sa oras na makita ka. Don't think that he doesn't love you, okay? He loves you. It's just complicated, but have faith on Mommy, okay? Ipapakilala na kita sa kanya soon. And I want you to stop worrying about his reaction if he meet you." "Really? Then dapat maging mas gwapo pa ako sa oras na yun, Mommy, para kapag magkasama na kaming dalawa, ako mas gwapo sa paningin mo." Nagpapanik na sagot nito, kaya napahalakak si Esther. "Silly boy. Ikaw naman talaga ang pinakagwapo sa paningin ni Mommy. You're more handsome than your father." Ngumuso si Ryler. "I love you, Mommy. Thank you for letting me meet Daddy, ah." Humagikik na rin ito. "Oh, I love you too, baby." Pumasok ulit siya ng sumunod na umaga. Pagkarating ni Esther sa cubicle niya, ay nagulat agad siya nang may makitang bouquet na flowers sa table niya. "Ay, may secret admirer na siya." Hiyawan ng mga kaibigan niya. Kinagat ni Esther ang labi. Hindi pa man natitingnan ay may ideya na siya kung kanino ito nanggaling. "Pagdating namin kanina nasa table mo na yan. Mabuti na lang at hindi namin pinakailaman kasi inihintay ka namin. Sana all talaga, friend." Ani Patty. Umupo at hinawakan niya ang mga rosas na maganda ang pagkakagawa. Then she saw a letter beside it, kaya binuksan niya yon. Nangiti agad siya nang mabasa ang nakasulat. "Beautiful roses for a beautiful lady. Good morning and have a good day, Star. R.A." Itinago niya ang sulat na yun sa bag at hindi na mapigil ang pagngiti habang nag-e-encode sa computer. "Oy, kanina pa yan nangingiti oh. Care to share naman sa amin kung sino ang secret admirer mo? Sige na, friend." Pamimili ni Patty at Kylie. "Wala." Nakangusong tanggi niya at pabirong umirap sa mga kaibigan. "Ay, sinesikreto pa eh.
Siguro sikat yan, no? Wika pa ni Kylie. Baka si Michelle Moro na yan, ha? Gatong ni Patty. Hindi, si Empoy siguro. Napailing-iling si Esther. O baka naman para sa inyong dalawa talaga si Empoy at yung Michelle na sinasabi nyo. Mga bruha kayo. Pabirong asik niya. Nagsitawanan silang tatlo. Nang mag-break ay napagpasyahan nilang tatlo na lumabas ng kumpanya at tumungo sa katabing coffee shop para bumili ng maiinom. Habang umu-order si Patty, nasa table si Esther at Kylie, naghihintay. Laking gulat nilang dalawa nang bigla na lang umupo si Rafael sa tabi ni Esther at may inilapag na naman itong bulaklak para sa kanya. Tuloy, tila nakakita ng multo sa panlalaki ng mata si Kylie. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Esther, napatingin sa paligid. Dinadalaw ka kasi break time mo na. Lauren told me I can't interrupt you when working. Kaswal na sagot ni Rafael at wala man lang pakialam sa paligid. Exactly. Kaya bakit ka nandito ngayon? Hindi ba't sabi ko pag-iisipan ko pa? Aniya. Binasa ni Rafael ang ibabang labi at saka pinasadahan ng hagod ng isang palad ang buhok sa noo. Sinabi ko ngang hahayaan kitang mag-isip, pero hindi ko sinabing titigilan kita sa pangungulit. Ngumiti pa ito ng napakatamis. Nasa pa ni Esther ang noo. Idagdag pa na parang abnormal na naman ang puso niya sa kakakabog. 1 oras lang ang break time mo, kaya 1 oras lang ako pwedeng manggulo. Bukas na naman ang susunod, kaya pagbigyan mo na ako. Pangangatwiran pa nito. Wala ka bang trabaho, ha? My meetings are already done. I'm free this afternoon. You want to stroll around the city? Hindi makapaniwalang napasinghap si Esther. Hindi pwede dahil may trabaho ako whole day. Kumpara sa'yo na patihati-haya lang dahil CEO ka. That's why you need to choose the right thing. Marry me and you'll live a peaceful and work-free life. Ikaw ang magiging reyna ko. Offer nito. Akala ko ba manliligaw ka muna? Bakit napunta ka na sa pagpapakasal? Hindi pa nga ako pumapayag, Rafael. Umangat ang sulok na labi ni Rafael. Saktong dumating na si Patty sa table nila, dala ang orders. At isang salita lang ang naiusang nito. OMG! Tili nitong kinikilig. Excuse muna kami sa inyo. Sa kabilang table lang kami, friend. Paalam ni Kylie at agad na hinatak si Patty palayo. Naiwan silang dalawa ni Rafael sa table. Hay, ewan ko talaga sa'yo, Rafael. Singhal niya. Naiinis na naman siya, ngunit si Rafael ay hindi man lang naiiba ang reaksyon. Nangingiti pa rin ito. Alam mo bang lalo kang gumaganda kapag naiinis? Anitong tila nanunudyo pa. Namula agad ang pisngi ni Esther. Wag ako, laos na mga ganyang linyahan mo sa akin, no? Tanggi niya, pero umaapo na naman ang mga paru-paro sa tiyan niya. Laos nga, pero kinikilig ka pa rin naman. Natutok na talaga niya ang labi niya. She sipped on her iced Americano para hatakin ang tumatakas niyang diwa. Are you free this weekend? Tanong ni Rafael nang humupa na ang pamumula niya ng pisngi. Bakit? I want to visit our old apartment. The thought of it made her reminisce so many memories. Paniguradong nandoon pa ang mga paintings nila sa wall noon. Ang mga gamit na pinundar nilang magkasama. Balita kasi niya ay hindi na yun pinaupahan ng landlord nila mula nang umalis siya roon at iwan si Rafael. Depende siguro. Baka kasi may plano si Franca na iba. Rason niya. Pero ang totoo ay nagdadalawang isip lang siyang bumalik doon. That place contains so many memories of them. 4 na taon silang nagsama roon noon. Tumango naman si Rafael. I understand. Nasundan pa muli ang mga pagkikita nila ng ganun. Rafael is so consistent. Sa tuwing break time at uwian niya ay nandoon talaga ito, naghihintay. Hindi rin ito pumapalya sa mga pabulaklak bawat umaga, kaya naging tampulan na ng asaran si Esther ng mga kasamahan niya sa department nila. Kung ako talaga, hindi na ako magpapakapagod magtrabaho rito kung CEO naman ng pinakamalaking kumpanya ang boyfriend ko. Wika ni Patty. Hindi ko nga boyfriend si Rafael. Napapagod ng tanggi niya. Pero ganun pa rin naman yun, friend. Saan ba yun patungo, ha?
Sa sobrang consistent nun, balak mo pa rin basta din? Napaisip si Esther. Lately kasi pinag-iisipan din niya ng mabuti ang magiging desisyon. Magiging mahirap ito para sa kanya, ngunit nakikita niya kung gaano kaseryoso sa kanya ang lalaki. Hindi rin ito ang tipo ng lalaki na magsisinungaling. Kaya deep inside her, alam niyang unti-unti na rin siyang bumibigay. Kasi nga, mahal pa rin naman niya ito. Hindi naman yun nawala kahit kailan. Libre ka ba sa Sabado? Iyon ang unang naiusal niya matapos nilang magkita muli ni Rafael. Isang buwan na mula nang magkita silang muli at pakiramdam niya ay handa na siya ngayon. I'm always free when it comes to you, Star. Malambing na sagot ni Rafael. Magkita tayo sa old apartment sa linggo. Doon ko na sasabihin sa'yo ang desisyon ko. Agad gumuhit ang kagalakan sa mukha ni Rafael. Really? Oo. Sa tingin ko ready na ako. That's good to know. Anong oras tayo magkikita? Mga 9 a.m. Sagot niya. Siyempre, kailangan pa niyang ihanda ang anak sa araw na yon dahil balak na niyang ipakilala ito sa ama. She can't help but be nervous of what he will react. Dahil kung ano man ang kahihinatnan, uunahin pa rin niya ang anak. Kung hindi magkakasundo ang mag-ama, willing siyang i-give up ang pagmamahal kay Rafael at mag-focus na lang ulit kay Ryler. Alright. Pagaknawi ka ni Rafael at nagpatuloy na sa pagkain. Marahan pa nitong inilapag ang sariling tubig nang mapansin ang mabilis na pagkain ni Esther. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. May lakad ka ba? Birong anito. Napapikit si Esther at uminom ng tubig. Kinakabahan kasi siya kaya napapabilis ang pagsubo niya. Hinatid ulit siya ni Rafael sa hapong yon. Pagdating sa bahay ay ikinuwento niya agad ang plano sa kapatid na si Franca at pinagluto na ng pagkain ng anak. Baby! Tawag niya kay Ryler. What is it, Mommy? Are you ready to meet your father now? Natetense na tanong niya. Ipapakilala mo na po ba ako sa kanya, Mommy? Marahang tumango si Esther. Yes, baby. This Saturday. Makikilala mo na daddy mo. Are you excited? Nangiti at tipid na tumango si Ryler. Yes po, Mommy. But I'm nervous. Inabot ni Esther ang anak at pinisilang pisngi nito. Don't worry. Mommy will look after you, okay? All you need to do is smile in front of your daddy. Then hug him. Kaya mo ba yon? Agad namang tumango ang bata kaya nabunutan siya ng tinik. I want to give him a gift too, Mommy. What do you think will he like? Napaisip din si Esther kung anong ireregalo nito sa ama. Ilang sandali pa, dinalaw ng luha ang mga mata niya at lumapit sa anak para bumulong. Agad nangiti si Ryler pagkarinig ng suhestyon niya. Nagustuhan din ito. 4 na araw pa ang lumipas at dumating na nga ang pinakahihintay na Sabado ni Esther. Pagkagising pa lang ng umaga ay humahalo na ang kaba at excitement sa sistema niya. Agad niyang pinaliguan ng anak at inayos ang buhok nito bago pagandahin ang sarili. Sinuotan niya ng navy blue na t-shirt si Ryler at kaka-shorts sa kaputing sapatos. Simple lamang ang suot ng anak, ngunit agaw pansin agad ito dahil sa angking kagwapuhan. Siya naman ay navy blue na square neck dress ang isinuot, hanggang tuhod niya. Aba, ang gwapo ng baby ko ah. Saan ang punta natin ngayon ha? May date ba kayo ng mami mo? Pumasok ng kwarto si Franca at agad dinaluhan ng pamangkin. Nangiti si Esther. Humagikik pa si Ryler sa pangungulit ng tiyahin. Alam ni Franca na ngayon ang lakad nila. Suportado naman ito ang kapatid. We're going to meet Daddy today, tita. You want to come with us? Adorable na wika ni Ryler. Halata ang excitement sa mukha nito. Naku, gusto sana ni tita, kaso may work pa ako eh. Basta dalhan mo na lang si tita ng pasalubong mamaya ah. Ani na lang nito sa kakumindat kay Esther. Sure tita, bye po. Paalam ni Ryler nang paalis na sila. Kumaway sa kanila si Franca. Agad naman silang nakasakay ng bus. Habang nakaupo at kandong ang anak, kinakabahan na si Esther. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Lalo na nang makatanggap siya ng text galing kay Rafael na naroon na ito sa tagpuan nila. Kumakabog ang dibdib na nagtipa ng sagot si Esther.
Niyakap niya ang anak at humugot ng lakas ng loob dito. Inosente at excited ang anak niya. Napapakanta pa ito sa galak at inaayos-ayos ang pagkakaayos ng buhok. Para itong binata na palaging gusto ay maayos ang buhok. Nagagalit nga ito kay Franca kapag binibiro ng tiyahin na kunwari ay guguluhin ang buhok nitong minsan ay naka-gel. 10 minuto ang dumaan. Nakarating na sila sa dating apartment nila ni Rafael. Nakita niya agad ang Aston Martin na sasakyan ni Rafael sa labas. Nadagdagan ng kabog ng dibdib niya. "Over here now, anak," aniya sa bata. "Is that my daddy's car, mommy?" Tinuro ni Ryler ang Aston Martin. Kinagat niya ang ibabang labi at tumango sa anak. Napawaw tuloy ito. Ilang buntong hininga pa ang ginawa niya at dinapit na ang anak papasok sa lumang apartment. Bago pumasok sa pintuan, lumuhod siya at inabot sa anak ang ireregalo nito kay Rafael mamaya. Ang baby picture nito na may sulat kamay ng anak sa likuran. After she stood up, she opened the door. Nauna siyang pumasok, then seconds after, agad bumungad si Rafael na nakaharap sa paintings nila noon. Nang maramdamang pumasok siya, humarap ito taglay ang isang ngiti. Ngunit agad napawi nang pumako ang tingin sa kasunod niya. Gumuhit ang gulat sa mukha ni Rafael. Kumunot ang noo ni Esther. Tila hindi alam ni Rafael ang gagawin dahil nagpalipat-lipat sa bata at kay Esther ang tingin nito. Hanggang sa dalhin ito ng sariling mga paa sa harapan ni Ryler. Pigil ang paghikbi ni Esther nang makita ang mag-ama niya. Ryler is so amazed to see his father, while Rafael is on the verge of crying. Lumuhod si Rafael upang makalebel ang bata. "Hey buddy," namamalat na usa ni Rafael. Ramdam ni Esther na may pakiramdam na si Rafael sa nangyayari, kahit hindi pa niya sabihin dito ang tungkol sa bata. Hi po." Awkward pa sa unang tugon ni Ryler. Doon na tinakpan ni Esther ang labi. Tumingala si Rafael sa kanya. Nagsusumamo at nagtatanong ang mga mata. Tumango siya bilang sagot sa tila nagtatanong na lalaki. Lalong nanubig ang mga mata ni Rafael. "You," natigil ito at huminga ng malalim. "You look exactly like me." Tumango si Ryler at sumulyap sa ina. "No, you look like me." Ngumusong wika ng bata. Nanginginig na umangat ang sulok ng labi ni Rafael. Si Esther ay umiiyak na dahil sa nasasaksihan. "How are you?" Tigil na emosyon ni Rafael. "I'm good. How about you, Daddy?" Sa puntong yon, tila nabitiwan na ang gatilyong pinanghahawakan ni Rafael. He immediately embraced his son with all his might, at doon na tumulo ang luha nito. "Oh God, what have I done?" Anitong basag ang boses. Naluha rin si Ryler nang marinig ang amang umiiyak. "Don't cry, Daddy. I love you po." Ang mga salitang yon ang dapat magko-comfort kay Rafael, ngunit lalo lamang iyong umiyak. Pati na rin si Esther. Humikbi siya. Watching them cry breaks her heart, lalo na si Rafael. Pangalawang beses pa lang niyang makitang umiyak ang lalaki. Una ay nang hiwalayan niya ito at ang ikalawa ay ngayon. "I love you too, son. I'm sorry kung natagalan si Daddy. I'm really, really sorry." "It's okay, Daddy. Mommy took a good care of me while you're away. She's the best mom." Umangat ang tingin ni Rafael kay Esther. Hindi malaman kung anong klaseng emosyon ang pinapakita ni Rafael, kaya umiwas siya ng tingin dito. She's guilty. "I have a gift for you, Daddy." Ani Ryler at iniabot kay Rafael ang baby picture nito. Natulala habang nakatingin si Rafael sa larawan. Walang reaksyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata'y sumasabog ng pagmamahal. "I've missed you too, baby." Sagot nito sa nakasulat sa likuran ng litrato at muling niyakap ang anak. Nang pakiramdam ni Esther ay komportable na ang anak sa ama, ay umalis muna siya ng lugar na iyon. Tumungo siya ng garden sa likuran ng apartment at doon humugot ng malalim na hininga. Ganun pa rin ang lugar, ngunit hindi niya magawang maproseso ang paghanga dahil sa nararamdaman. Pinunasan niya ang luha. Masaya siya para sa anak. "Let's talk." Napaigik siya nang biglang magsalita si Rafael sa likuran niya. Agad siyang lumingon at sumalubong ang blanko nitong mga mata. "Raf," aniya.
You need to explain this. Seryosong wika ni Rafael. Hindi na siya nagreklamo pa. Alam din niyang dapat niyang ipaliwanag ang nangyari sa kanila. Kasalanan niya ito. Kapwa silang humarap sa dati maliit na puno, na ngayon ay mayabong ng punong kahoy ng cherry sa garden. Nasaan ang anak ko? Tanong agad niya. Anak natin, Estrella. Huwag kang mag-alala. He's inside my car now. He's safe there. Tumango siya. Humugot na naman siya ng hangin dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero pinilit pa rin niyang magsalita. Rafael deserves an explanation though. 7 years ago, 2 months after we broke up, that was the time I found out I was pregnant. I couldn't explain what I felt that time. I was nervous, yet excited. It was overwhelming for me because I was still broken. But I couldn't bring myself and tell you that I was pregnant that time. Dahil alam kong lugmok na lugmok ka rin dahil sa mga sinabi ko. Nahihiya ako makipagbalikan sa'yo noon. Inunahan ako ng mga masasakit kong sinabi sa'yo nang maghiwalay tayo, kaya natakot ako. Paunang paliwanag niya. Humugot muna siya ng hangin sa dibdib bago nagpatuloy sa paliwanag. Nang sinubukan ko namang sabihin na sa'yo, nalaman ko na lang na nag-abroad ka raw after you graduated college. Middle East ang sabi ng napagtanungan ko. Walang iniwan na address kaya hindi kita makontak. Hindi ko alam kung nasan ka. Marami rin ako narinig na balita tungkol sa'yo na nawala ka raw sa Saudi. Na ikinasal ka sa isang babae roon at may pamilya na. At marami pa, kaya hinayaan ko na lang. I was 8 months pregnant that time, kaya wala rin akong choice kundi palakihin mag-isa si Ryler. Luckily, Franca was there for me. Kaya nakapaganap ako ng trabaho dito sa Manila at natustusan ang pangangailangan namin. Gumalaw ang panga ni Rafael sa narinig. Hindi niya alam kung dahil ba sa galit ito sa kanya o dahil sa mga pinagdaanan niya noon. Nung kapanganakan ko na, mabuti at nandun ang iilan nating kakilala at tinulungan ako sa hospital bills. Dagdag pa niya sa gumagaralgal na boses. Binala kong puntahan ka rin sa bahay ng parents mo noon. Pero hindi ko na lang ginawa. Dahil kahit papano naman, nairaraos ko ang buhay na ako lang. Pagkaan ako, naghanap agad ako ng trabaho. So you gave birth in the hospital? Tanong nito sa kanya. Tumango si Esther. Yes. Kahit paano may mga nagpautang at nagbigay ng pandagdag sa bills. Nakahinga ng maluwag si Rafael doon. Tell me about him. His full name is John Ryler Esquivel, born in January 1, 2016. 6 years old na siya ngayon at nag-aaral na, grade 1. Mabait na bata si Ryler at hindi maarte, kaya hindi ako nahirapan sa pagpapalaki sa kanya. Clingy rin siya at sweet. Kumpara sa ibang bata, mature din siyang mag-isip. Paborito niyang laruan ng Legos at idol niya ang Avengers. Napaisip pa ng iba si Esther. Hinagila pa niya kung ano ang ibang mga gusto ng anak dahil seryosong-seryoso si Rafael makinig sa kanya. As you can see, he resembles you a lot, Raph. He even got some of your mannerisms too, like poking your eyes when you're bored or sleep-talking. Pati nga palagi mong paghagod sa buhok mo nakuha niya. Binasa ni Rafael ang ibabang labi at pinasadahan ng buhok sa noo. Darn it. Anito at bumuga ng hangin. I was so hopeless in that foreign country, thinking that the world has turned its back on me, and never thinking I had a child with you. Kung nalaman ko lang, hindi talaga kita pakakawalan ng araw na nakipaghiwalay ka sa akin. At yung mga nabalitaan mo sa iba tungkol sa akin, wala yung katotohanan. Sinipagan ko lang ang pagtatrabaho para makaipon agad ako. Bumuntong hininga ito. Pinagsiklop ni Esther ang kamay niya. Hindi ka ba galit sa akin, Rafael? Kinakabahang tanong niya. Dinungaw siya ni Rafael. Galit ako sa paglihim mo sa anak natin. But hearing your struggles to raise him alone, wala akong dahilan para magalit pa, Star. You've experienced enough. May kasalanan din ako. Ngunit ngayong nandito na ako, hindi ko na kayo pababayaan pa. I will give you and Ryler the whole world. Mahal na mahal ko kayo. Pansamantalang nabingi si Esther. Pinroseso niya ng buo ang sinabi ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang napatawad na siya agad nito. Ngunit sa kabilang parte ay nabunutan siya ng tinik
at unti-unting nawala ang bigat na pakiramdam. Tumuwid ng tayo si Rafael at lumapit sa kanya. "Did you know that I bought this apartment to our former landlord? Nung umalis ka, nanatili ako rito hanggang makagraduate ako. Thinking na baka bumalik ka bigla. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko dapat iwan ang apartment na to. Pinag-aral ulit ako ni na mami hanggang makagraduate. Pero nakiusap ako na dito lang ako titira. Nung nakapag-abroad ako, binabayaran ko ang yearly rent dito kahit walang nakatira. Until nakaipon na ako at sinuwerte sa business, kaya binili ko na ang property na to. Still thinking na baka bumalik ka dito. I never gave up on us, babe. Hanggang sa huli, umaasa pa rin ako na babalik ka sa buhay ko. Kaya napakasaya ko ngayon na narito ka na ulit at kasama mo pa ang anak natin." Raph, naluluhang sambit ni Esther. Hindi niya malaman kung anong sasabihin sa pagkadakilan ng pagmamahal nito sa kanya. "Let's go now." Imbes ay anito. "Aha? Saan tayo pupunta?" Takang tanong niya. "I'm taking you with our child. You live with me starting today." Pinal na desisyon nito. Agad umiling si Esther. Pero pinutol agad nito ang angal niya sa pamamagitan ng halik sa labi. Tila naging estatwa si Esther sa kinatatayuan. Muli pa siyang hinalikan ni Rafael at sa ikalawang pagkakataon ay malalim na iyon at matagal. "Isang rason pa at 3 halik na makukuha mo sa akin." Babala nito, kaya naisara ni Esther ang labi. Namumula ang mukha na tila kamati siyang pumasok ng sasakyan. Nasa shotgun seat siya at nasa likuran si Ryler. "Daddy said he will take us to his house, Mommy." Excited na wika ni Ryler. Tumango siya sa anak, ngunit namumula pa rin siya at hindi makamove on sa halik. Napakatagal ng panahon na hindi nalalapatan ng halik ang labi niya. At sobrang pamilyar pa rin sa kanya ng halik ni Rafael. Ibang-iba pa rin ang ligayang hatid niyon sa sistema niya. "Gusto mo bang bumili muna tayo ng Lego toys, baby?" Marahang tanong ni Rafael sa anak. Ang inosenteng si Ryler ay tumango agad, kaya ang kinalabasan ay halos bilhin ni Rafael ang buong Lego store. Stress tuloy si Esther nang makarating na sila ng penthouse ni Rafael dahil sa dami ng pinamili ng dalawa. "Rafael, I know you're a rich daddy, but please don't spoil our son." Asik niya rito. Ang masayang si Rafael na buhat si Ryler ay nakibit-balikat lang at kumindat sa kanya. "Ikaw talaga? Alam mo bang sanay yan sa simple lang?" Inis na aniya at pinagliligpit ang mga paper bags. Ang mag-ama ay naging abala na sa mga pinamiling Legos, kaya naiwan siyang naglilinis ng kalat. Nang madaan sa mga shelves ng lalaki ay nahagipan niya ang litrato nilang dalawa. Litrato nila iyon sa unang anniversary nila. Hindi siya makapaniwalang itinago pa ito ng lalaki. Ang lalong ikinagulat niya, marami pa palang litrato nila ang naroon at may mukha pa niya sa malaking cream wall ng penthouse nito. Painting yun ng graduation picture niya sa college. She felt touched. She felt loved. Hindi niya akalain na mamahalin pa rin siya ni Rafael pagkatapos ng maraming taon. Ibinaling niya ang tingin sa mag-ama at umawang ang labi. Ganon din naman siya. Lumipas man ng maraming taon, ay si Rafael pa rin ang nanatiling may-ari ng puso niya. "Mahal na mahal ko kayo." Marahang usal niya na siya lamang ang nakakarinig. Sa sobrang pagod sa paglalaro, nakatulog agad ng gabi si Ryler at si Rafael ang bumuhat ng anak patungong kwarto. Si Esther ay na-inform na rin ng kapatid na hindi sila makakauwi. Nagsabi naman ito na proud ito sa kanya at masaya para sa kanilang dalawa ng pamangkin. Nakaupo lang siya at nanonood ng Netflix. Natagalan pa bago makalabas si Rafael mula sa kwarto. Kaya inisip niyang baka tinabayhan na nito ang anak sa pagtulog. Hanggang sa nakatulog na rin siya sa labas. Mula sa pagkakatulog, naramdaman niyang nakaangat ang katawan niya sa ere at bumaba sa marahang kama. Ngunit hindi na siya nagmulat ng mata dahil sa pagod. Nang sumunod na umaga, nagising siya nang maramdaman ang sikat ng araw. Pagbangon sa kama ay wala na ang mag-ama sa silid. Agad pinasok ng kaba ang dibdib ni Esther at iniisip na baka itinakbo na ni Rafael ang anak nila. Kaya agad siyang bumaba ng kama at lumabas ng kwarto. Kasabay ng pag-apak niya sa labas, narinig niya ang pagputok ng konfeti
at ang pagkalat niyon sa ere. "Good morning, Mommy!" Nanlaki ang mga mata niya. Natigil si Esther sa kinatatayuan. Nasapo niya ang labi nang makita kung sino ang nakaluhod sa harapan niya. Sa gilid ay si Ryler na hawak-hawak ang confetti at heart balloons. "Rafael, anong ibig sabihin nito?" Kumabog ang dibdib niya. Hindi niya mailarawan ang tuwa nang makitang nakaluhod at may hawak na singsing si Rafael sa mga kamay. Gulat na gulat siya. "Estrella Esquivel, will you marry me?" Galing sa puso at puno ng pagmamahal na tanong ni Rafael sa kanya. Maluha-luhang tumango si Esther. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang dinaluhan si Rafael at hinagkan. Ayaw na niyang magpatumpik-tumpik pa. Ilang taon ang nasayang sa kanila. Kaya panahon na para pagbigyan nila ang mga puso nilang pag-isahin at buuin ang kanilang pamilya. "Yay! Yay! Mommy and Daddy are getting married!" Hindi magkamayaw at masayang tili ni Ryler at nagpaputok muli ito ng confetti. Sa mga oras na yon, wala nang pagsidla ng kasiyahan ni Esther. Unti-unting ipinasok ni Rafael ang diamond na singsing sa kamay niya at hinalikan siya sa labi. "I love you, Raf." Buong pagmamahal na usal niya. Ngumiti siya ng matamis sa nobyo. Niyakap siya ni Rafael. "Mahal na mahal din kita, Star. Kayo ng anak natin. Let's get married this month, okay? I can't wait to finally change you and our son's surname." Nagkatinginan silang dalawa. Puno ng pagmamahal ang mga tingin yon sa isa't isa. Isinalay rin nila si Ryler at niyakap ang anak. The three of them hugged tight. "Kahit pa ngayong araw na, ready ako, Raf." Pili ang ani Esther. Ngumisi si Rafael. "Today din." At ginawa nga ni Rafael. Agad-agad ay tinawagan nito ang kakilalang judge upang sila'y maikasal. Sinong mag-aakalang ang araw na iyon ang araw na muling mabubuo ang pamilya niya? Ang araw na hindi malilimutan kahit pa sa pagtanda nila. Noon, akala ni Esther ay wala na siyang tsansa pang magmahal muli, matapos niyang mabigo sa pag-ibig. But unknowingly, God answered her prayer and gave her a cute son so that she won't feel alone. And now, sinong mag-aakalang babalik din pala sa kanya ang lalaking pinakamamahal para muling patibukin ng puso niya? In this story, Rafael and Esther proved that in love, there is a second chance. It is a chance to learn from your mistakes and to become a better person. Everyone deserves a second chance because we are all human and we all make mistakes. Second chances give us hope for the future, and they remind us that it is never too late to make things right. The end.